Tahimik ang baryo ng San Bartolome tuwing hapon. Doon nakatira ang mag-asawang si Mang Alejandro at Aling Corazon, kasama ang kanilang 4 na mga anak na babae. Sina Jessica, Maureen, Elizabeth at Caron. Sa labas, tila masaya at buo ang pamilya. Ngunit sa puso ni Alejandro ay may hindi maipaliwanag na pangungulila. 4 na babae na, Corazon, ani Alejandro, minsan habang nakatanaw sa mga anak na naglalaro sa bakuran. Wala man lang makapagmamana ng apelyido ko. Wala man lang magiging junior. Ngumiti si Corazon, bahagyang hinaplos ang braso ng asawa. Alejandro, hindi ba biyaya ng Diyos ang mga anak? Babae man o lalaki? Ang mas mahalaga ay malulusog sila at mapapait. Subalit hindi maalis sa isipan ng ama ang tradisyonal na paniniwala na ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay simbolo ng lakas, tagapagmana ng apelyido at tagapagpatuloy ng kanilang lahi. Lalo pang sumithi ang kanyang pagnanais sa tuwing nakikita niya ang mga kapitbahay na may mga anak na lalaki, naglalaro ng holen, nag-aalaga ng mga manok panabong o sumasama sa kanilang ama sa bukid. Dumating ang isang araw na tila dininig ng langit ang kanyang panalangin. Isang umaga, habang naglalabas si Corazon sa likod ng bahay, nilapitan siya ng kanyang biyanan at nagbiro. Corazon, parang iba ata ang aura mo ngayon na. Baka naman buntis ka na naman. Napahinto si Corazon at biglang napangiti. Hindi man siya nagsalita noon, ngunit kinabukasan ay nagpunta siya sa health center. Doon kinumpirma ng midwife na siya nga ay buntis. Nang malaman ni Alejandro, halos mapatalon ito sa tuwa. Salamat po, Panginoon! Sambit niya habang maigpit na niyayakap ang kanyang asawa. Ito na yun, mahal. Ramdam ko, lalaki na ito. Mula noon, naging mas maalaga si Alejandro kay Corazon. Siya mismo ang bumibili ng prutas at pati na rin gatas para sa kanyang asawa. Sinisiguro niyang hindi ito napapagod. Lahat ng bagay ay ginawa niya upang masiguradong magiging maayos ang pagbubuntis ni Corazon. Kahit ang mga anak na babae ay nag-aabang sa bawat araw ng kanilang ina. Na para bang sila man ay umaasang magkakaroon ng bunsong kapatid na lalaki. Ate Jessica, bulong ni Maureen minsan. Pag lalaki kaya, tutulungan ba tayo sa mga gawaing bahay? Sana naman ay tulungan tayo. Pero sa totoo lang, gusto kong may kalaro tayong kapatid na lalaki. Nakangiting sagot ng panganay. Sa bawat gabi, laging nagdarasal si Alejandro bago siya matulog. Halos kabisado na ng kanyang pamilya ang mga katagang, Panginoon, ibigay mo na sana ang anak na magpapatuloy sa aming lahi at papangalanan ko siyang Alejandro Jr. Tumating ang mga buwan ng paghihintay. Kapansin-pansin ang labis na pananabik ni Alejandro na para bang doon nakasalalay ang kanyang buong pagkatao. Habang papalapit ang araw ng panganganak, unti-unti nang kinukumbinsi ni Corazon ang asawa. Alejandro, handa ka na ba kung sakaling babae ulit? Umiling si Alejandro. Hindi na, Corazon. Alam ko sa puso ko, lalaki ang magiging anak natin. At sa sandaling iyon, nagsimula na nga ang bagong kabanata ng kanilang pamilya. Isang pag-asa na magbibigay saysay sa matagal ng pangarap ng isang ama. Isang maulang gabi nang biglang maramdaman ni Aling Corazon ang pagsakit ng kanyang tiyan. Agad siyang inalalay ni Mang Alejandro at tinawag ang komadrona sa kanilang baryo. Sa loob ng ilang oras na pag-iri, napuno ng sigaw at dasal ang kanilang munting bahay. Pinapawisan at nanginginig si Alejandro habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. At sa wakas, isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw sa buong silid. Lalaki! Lalaki ito! Sigaw ng komadrona na tila bang musika sa pandinig ni Alejandro.
Napahagulgol si Alejandro sa sobrang tuwa. Niyakap niya si Corazon at paulit-ulit na sinabing, "Salamat Corazon! Salamat po Panginoon! Ito na ang pinakahihintay ko." Pinangalanan kaagad nila ang sanggol na walang iba kung hindi si Alejandro Jr. bilang tanda ng katuparan ng matagal ng pangarap ng ama. Simula noon, naging sentro ng atensyon si Junior sa kanilang pamilya. Halos lahat ng gusto niya ay binibigay ng kanyang ama. Bumili ito ng bagong duyan, mga laruan, at kahit gatas sa pinakamahal na tindahan. "Aba, hindi pwede sa anak kong lalaki ang basta-basta lang," wika niya. Lumipas nga ang mga taon at lumaki si Junior sa piling ng kanyang mga ate. Palaging kalaro at kakampi niya ang 4 na babae. At sa tuwing may alitan, laging protektado siya ng mga ito. "Si Bunsoy, huwag niyong gagalawin ha?" Wika ni Cheska minsan nang may batang kapitbahay na nanunukso kay Junior. Ngunit habang lumalaki si Junior, unti-unting napapansin ni Corazon at maging ng kanyang mga ate ang kanyang pagkakaiba. Imbes na maglaro ng holen o makipaghabulan sa kalsada kasama ang ibang mga batang lalaki, mas pinipili niyang maglaro ng lutu-lutuan, mag-ayos ng buhok ng kanyang mga ate, o tumulong sa ina sa pagluluto. "Anak, gusto mo ba akong samaang magbantay ng manok?" Tanong minsan ni Alejandro kay Junior, habang sila ay nasa bakuran. Ngunit imbes na sumama, ngumiti lamang si Junior at nagpresentang tutulungan si Carol na maghugas ng pinggan. "Hindi na bali, Tay," sabi ni Carol. "Ako na lang po ang kasama niya." Hindi na lang umimik si Alejandro, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Unti-unti, nagsimulang magtaka ang mga kapitbahay. "Pare, bakit parang malambot ata ang kilos ng anak mong lalaki?" Piro ng isa habang nagiinuman sa tindahan. Napapailing na lamang si Alejandro, pilit na ikinukubli ang pagkailang. Samantala, pilit na ipinagtanggol ni Corazon ang kanyang anak. "Alejandro, hayaan mo na. Bata pa yan. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang gusto niya sa buhay." Ngunit sa puso ng ama, nagsisimula ng mabuo ang pangamba. Baka ang kanyang pinakahihintay na anak na lalaki ay hindi maging tulad ng kanyang inaasahan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, nakatanaw si Alejandro sa higaan ni Junior at may hina niyang nasabi sa sarili, "Anak, sana wag mo akong biguin." Hindi alam ng ama na magsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Lumipas ang mga taon at pumasok na sa high school si Alejandro Jr. Mas naging malinaw sa lahat ang kanyang pagkakaiba. Habang ang ibang mga kabataang lalaki ay abala sa paglalaro ng basketball o pakikipagligawan, si Junior ay masaya na sa pagdidisenyo ng mga kasuotan, pagguhit ng mga gown, at pagtulong sa kanyang mga kaklase sa kanilang mga proyekto. "Bakit hindi ka sumasali sa mga varsity, Junior?" Tanong ng isa sa kanyang mga kaklase. "Sayang ang tangkad mo." Ngumiti lamang si Junior at sagot niya, "Mas gusto ko kasing sumali sa art club. Doon ko na ilalabas ang sarili ko." Ang mga sagot niyang ganito ay madalas nagiging biro sa mga kaklase. "Ay, baka naman may pusong babae si Junior," sabi ng isa. Kasunod noon, ang tawanan ng buong klase. Nakayuko lamang si Junior. Pilit na ikinukubli ang sakit sa kanyang dibdib. Sa bahay, unti-unti nang napapansin ni Mang Alejandro ang mga pagbabagong ito. Isang hapon, nadatnan niyang nag-aayos ng buhok si Junior, gamit ang ipit ng kanyang mga kapatid. "Ano na naman yan ha, Junior?" sigaw ng ama. "Bakit hindi ka nakikipaglaro sa mga pinsan mong lalaki ha? Palagi kang kasama ng mga ate mo. Parang babae ka na rin." Tahimik lang na tinanggal ni Junior ang sipit at pumasok sa kanyang silid. Hinabol siya ni Aling Corazon. Pinipilit na ipaliwanag sa asawa.
Alejandro, huwag mo namang pagalitan ng ganyan ng bata. Hindi niya naman kasalanan kung gusto niya ang mga ganitong bagay. Ngunit matigas ang puso ni Mang Alejandro. Corazon, ang tagal kong hinintay na magkaroon tayo ng anak na lalaki. Yan ang magpapatuloy ng apelido ko. Pero anong nangyari dyan? Parang hindi siya lalaki sa mga kilos niya. Habang tumatagal, lalo pang lumalala ang tensyon sa bahay. Si Junior ay palaging tahimik na lang. Umiiyak sa kanyang silid. Samantalang si Mang Alejandro ay unti-unti nang iniiwasan ng pakikipag-usap sa kanya. Ang 4 na kapatid na babae ang nagsilbing sandigan ni Junior sa mga panahong iyon. Junior, huwag kang mag-alala ha. Bulong ni Cheska isang gabi. Mahal ka namin kahit ano pa ang sabihin ni Papa. Ngunit iba ang nararamdaman ni Junior. Kapag kaharap niya ang kanyang ama, ramdam niya ang malamig na tingin at bigat ng bawat salita nito. Hindi niya na nararamdaman ang pagmamahal at pagpapahalaga na minsang ibinuo sa kanya noong bata pa lamang siya. Dumating ang isang malaking pagtitipon doon sa kanilang baryo. Naroon ang kanilang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Habang masayang nagkakantahan ng lahat, may isang tiyuhin na bigla na lamang bumulong kay Alejandro. Alejandro, parang iba talaga ang anak mong lalaki, no? Hindi mo ba napapansin yun? Sayang naman. Ikaw pa naman ang pinakamatigas sa atin noon. Nag-init ang tenga ni Alejandro at tila ba tumusok sa kanyang puso ang hiya. Mula noon, mas naging malamig na ang pakikitungo niya kay Junior. Lalong lumalim ang distansya ng mag-ama. At dito nagsimulang mabuo ang sugat na mag-iiwan ng matinding peklat sa kanilang pamilya. Isang gabi ng Sabado, matapos ang pista sa kanilang baryo, umuwi ang pamilya ni Mang Alejandro na may halong kasiyahan at kaba. Habang naglalakad sila pa uwi, narinig ni Alejandro ang usapan ng 2 lasing na kapitbahay. Si Junior ba yon? Aba, parang mas babae pa kaysa sa mga ate niya. Sabay hagikika ng 2. Napahinto si Mang Alejandro. Namula ang mukha at halos kumulo ang dugo sa kanyang narinig. Pagdating nila sa bahay, hindi na napigil pa ng ama ang galit. Junior! Sigaw niya, sabay hampas ng kamay sa lamesa. Hindi mo ba alam kung ano ang kahihiyan ng ginagawa mo? Kung gaano kahirap para sa akin ang mapahiya sa harapan ng mga tao dahil sa'yo? Anak kitang lalaki, pero bakit ganyan ang kinikilos mo? Nanginig si Junior sa bulyaw sa kanya ng kanyang ama. Nangingilid ang luha habang nakatingin rito. Pa, hindi ko naman ginusto to eh. Ganito lang po talaga ako. Sana po ay matanggap niyo ako. Ngunit lalong nagngit-ngit ang ama. Matanggap? Paano kitang matatanggap kung ganyan ka? Ang tagal kong hinintay na magkaroon ng anak na lalaki. Tapos ito lang? Alanganin pa? Pa, anak mo pa rin ako kahit ganun. Halos pagsusumamo ni Junior, nanginginig ang tinig. Ngunit sa sobrang galit at kahiyan, tuluyan nang binitawan ni Alejandro ang mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Mula ngayon, hindi na kita anak. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Wala akong anak na katulad mo. Parang gumuho ang mundo ni Junior dahil sa kanyang narinig. Si Aling Corazon ay agad na lumapit, umiiyak at humaharang sa asawa. Alejandro, huwag mo namang gawin yan sa anak natin. Hindi ko anak ang ganyang klase ng lalaki. Mariing tugon ng ama. Habang nandito siya sa poder ko, kahiyan lang ang aabuti natin. Yakap-yakap ni Corazon ang kanyang anak. Humahagulgol. Junior, anak, patawarin mo ako ha? Hindi kita kayang ipagtanggol laban sa galit ng papa mo. Si Junior, bagaman durog ang puso, ay pilit na pinatatag ang sarili. Nay, salamat sa pagmamahal niyo. Pero kung ayaw po talaga ni Papa, aalis na lang po ako. Baka sa labas, may lugar na tatanggap sa akin. Hating gabi, ay umalis si Junior.
Dala ang isang lumang bag na naglalaman lamang ng ilang perasong damit at notebook. Sa tarangkahan, huling beses siyang lumingon. Umaasang tatawagin siya ng ama. Ngunit wala. Tanging malamig na katahimikan at ang matalim na tingin ni Alejandro ang kanyang iniwan. Niyakap siya ng kanyang mga ate bago siya tuluyang lumisan. Junior, mag-iingat ka ha. Huwag kang susuko. Nandito lang kami para sa'yo. Bulong ni Cheska, halos hindi na maitago ang luha. Sa dilim ng kalsada, naglakad si Junior nang walang kasiguraduhan kung saan siya pupunta. Ngunit sa puso niya, may munting apoy ng pag-asa. Kung hindi siya tinanggap ng kanyang sariling ama, patutunayan niyang kaya niyang mabuhay, magsikap at magtagumpay sa kabila ng lahat. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanyang mahirap ngunit makabuluhang paglalakbay. Magdamag na naglakad si Junior sa mga kalsada ng bayan. Dala ang lumang bag at mabigat na pusong puno ng sugat. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lamig ng gabi at ang pait ng mga salitang binitawan ng ama. Ngunit sa halip na sumuko, pinanghawakan niya ang kanyang pangarap na bahalang araw, ipapakita niya na hindi kahihiyan ang kanyang pagkatao. Una siyang tumuloy sa isang maliit na dormitoryo na pinapaupahan ng isang matandang mag-asawa. Nakikiusap siya. Tita, tito, kung pwede po, kahit ako na lang ang maglinis at magbantay ng tindahan, kapalit lang po ng matutuluyan. Naawa ang mga ito at tinanggap siya. Dito nagsimula ang kanyang mahirap na pamumuhay. Araw-araw, nagiging jack of all trades si Junior. Pumapasok siya bilang service crew sa isang fast food chain sa umaga at bilang janitor sa isang eskwelahan sa gabi. Kapag may libreng oras, tumatanggap siya ng sideline. Pag-uugas ng kotse, pagtuturo ng drawing sa mga bata, at paminsan-minsan, pagtatahi ng simpleng damit. Hindi siya namimili ng trabaho. Basta't marangal at makapagpapatuloy sa kanyang pag-aaral, ay walang problema iyon. Maraming pagkakataon na talaga namang halos sumusuko na siya. May mga gabing uuwi siya na pagod na pagod. Walang laman ang kanyang tiyan at umiiyak ng mag-isa. Ngunit lagi niyang sinasabi sa sarili, hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Dahil sa kanyang tiyaga, natapos niya ang high school ng may karangalan. Pinag-ipunan niya ang matrikula para sa kolehiyo. Pinalad na makapasok sa isang universidad. Kumuha siya ng kursong business administration. Mahirap ang bawat semestre. May mga panahong halos wala siyang makain. Ngunit hindi niya ipinagpalit ang edukasyon sa alinmang tukso ng madaling pera. Habang nag-aaral, nagkaroon siya ng mga kaibigang nakakita ng kanyang sipag at talento. Junior, ang galing mo sa pagdidisenyo ng mga damit. Dapat iperso mo yan. Wika ng isang kaklase. Unti-unti, nakikilala siya sa campus bilang taong masipag, mapagpakumbaba at palaging handang tumulong. Lingid sa kaalaman ng lahat, lalo na ng kanyang ama. Nagsimula na siyang palihim na tumulong sa kanyang pamilya. Mula sa maliit na kinikita, nagpapadala siya ng grocery at perang pambayad ng kuryente sa pamamagitan ng kanyang mga ate. Ate Cheska, huwag niyo na pong sasabihin kay Papa ha. Basta't gamitin niyo na lang sa bahay. Paalala niya. Sa kabilang dako, si Mang Alejandro ay patuloy na nahihirapan sa gastusin. Lalo na't nag-asawa na ang kanyang mga anak na babae at may kanya-kanyang pamilya. Ang hindi niya alam, ang itinuturing niyang kahihiyan na anak ay siya palang bumubuhay at sumasalo sa kanilang pangangailangan ng palihim. Ilang taon ang lumipas. Nakapagtapos na nga si Junior ng kolehiyo. Hindi lamang basta nagtapos, kung hindi may parangal bilang isa sa pinakamahusay sa kanilang batch. Sa araw ng kanyang pagtatapos, nakaupo si Corazon
at ang mga kapatid niya sa unahan. Palihim na pinupunasan ng luha ng tuwa. Wala si Alejandro dahil sa tigas ng puso nito. Ni hindi man lamang siya nag-abala. Ngunit hindi yon naging hadlang para kay Junior. Sa halip, tumayo siya sa entablado. Taas noo, dala ang diploma na bunga ng dugo at kanyang paghihirap, pati na rin pawis. Sa puso niya, may matinding pangako. Hindi man ako tinanggap ng aking ama, babalik ako balang araw. Hindi upang ipamukha ang aking tagumpay, kung hindi upang ipakita na kahit anong pagkatao ko, karapat-dapat akong mahalin. Pagkaraan ng ilang taon ng matinding pagsisikap, unti-unti nang umangat si Junior sa kanyang buhay. Nagsimula siya bilang empleyado sa isang maliit na kumpanya. Ngunit dahil sa kanyang sipag at talino, napansin siya ng kanilang boss. Inalok siya ng scholarship para sa karagdagang training at kalaunan ay naging bahagi ng pamunuan. Hindi nagtagal, nakapagpatayo siya ng sarili niyang negosyo sa paggawa at pagbebenta ng mga kasuotan. Isang bagay na dati, kinukot siya ng ama niyang pambabae raw. Ngunit ngayon, ay nagbigay sa kanya ng tagumpay. Sa bawat disenyo na inilalabas niya, may kasamang bahagi ng kanyang pagkatao. Matapang, makulay, at puno ng dignidad. Lumawak ang kanyang negosyo at nakilala siya bilang isang respetadong negosyante. Hindi lamang yon. Nakilala rin niya si Marites, isang mabait na babae na tumanggap at minahal siya ng buo. Sa kabila ng agam-agam ng marami, nagpakasal sila at nagkaroon ng 2 anak. Samantala, sa kanilang probinsya, patuloy na humihirap ang kalagayan ni Mang Alejandro at Aling Corazon. Matanda na si Mang Alejandro at halos wala ng lakas para maghanap buhay. Ang kanyang mga anak na babae ay may kanya-kanya ng pamilya at hirap ring tumulong. Unti-unting lumubog sa kahirapan ang kanilang tahanan. Isang araw, dumating si Junior sa baryo, sakay ng sarili nitong kotse, kasama ang asawa at mga anak. Hindi ito nagmayabang. Simple lamang ang kanyang pagbabalik. Ngunit hindi mapigilang mamangha ng mga kapitbahay. Sandali, si Junior ba yon? Aba, ang laki na ng ipinagbago. Mukhang napakayaman na at merong dignidad. Bulong-bulungan ng mga tao. Pagdating sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Corazon na halos maiyak sa tuwa. Anak? Junior? Ang laki na ng ipinagbago mo. Salamat at bumalik ka. Paigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kapatid ay masayang nagsipagdatingan. Puno ng galak at pagmamalaki sa nakamit ng kanilang kapatid. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Mang Alejandro. Nakatayo lamang siya sa gilid. Hawak ang tungkod. Nakayuko at hindi makatingin kay Junior. Ramdam niya ang bigat ng kahihiyan. Sa isip niya, ito ang anak na itinakwil ko noon. Ngunit siya pa ang bumalik na may dangal at tagumpay. Anong mukha ang may papakita ko sa kanya ngayon? Sa kabila ng lahat, hindi pinakita ni Junior ang sama ng loob. Lumapit siya, yumuko, at nagmano pa sa kanyang ama. Pa, may naong sabi niya. Nandito po ako. Sana po, makapiling ko po kayong muli. Hindi nakasagot si Mang Alejandro. Nakatitig lamang siya sa kanyang anak. Halos mabulunan ng mga luha. Napilit niyang pinipigilang bumagsak. Ipinakilala ni Junior ang kanyang asawa at 2 mga anak sa kanyang ama. Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Mang Alejandro. Tuwang-tuwa ito sa kagalakan at halo-halong emosyon. Sising-sisi siya sa ginawa niya noon kay Junior. Narealize niya sa kanyang sarili na hindi niya dapat ginawa ang bagay na yon. Buti na lamang at mabait ang kanyang anak at hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanya. At nagkapatawaran nga sila. Mula noon, nagsimula ng suportahan ni Junior ang kanyang pamilya ng hayagan.
Ipinagawa niya ang kanilang bahay. Pinadalhan ng gamot si Alejandro at tinulungan ng kanyang mga ate sa kani-kanilang kabuhayan. Ngunit sa lahat ng iyon, ni minsan ay hindi siya nagyabang. Dumating ang isang gabi na hindi na nakatiis si Alejandro. Pinatawag niya ang kanyang anak na si Junior sa kanilang lumang sala. "Anak," mahina niyang wika, nanginginig ang tinig. "Patawarin mo ako, anak, ha? Ang tagal kong inasam na magkaroon ng anak na lalaki. Pero nang dumating ka, hinusgahan kita kaagad dahil lamang sa mga kilos mo. Hindi ko nakita ang puso mo, ang sipag at dangal mo. Ako talaga ang kahihiyan, anak, at hindi ikaw. Patawarin mo sana ako." Tuluyan nang bumagsak ang luha ng matanda. At sa pangalawang pagkakataon, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na matagal na niyang itinakwil at kinalimutan. Lumipas ang mga taon. Si Alejandro Jr. ay ganap nang nagkaroon ng sariling pamilya. Ang kanyang asawang si Liza ay isang mabuting babae na tanggap siya ng buo. Hindi lamang bilang asawa, kung hindi bilang tao. Kasakasama nila ang kanilang dalawang anak na matatalino at mabubuting bata. Bagay na talaga namang nagbigay ng kakaibang saya sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga kay Junior ay ang pagkakaroon ng tahanan kung saan umiiral ang respeto at pag-ibig. Walang puwang para sa panlalait o panghusga. Sa kabila ng napakaraming pagsubok at mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya, ngayon ay masaya na sila. Sapagkat muling nabuo ang pamilya ni Mang Alejandro at Aling Corazon. Bagaman mahina na ang katawan ng ama, naging magaan naman ang kanilang mga puso dahil naituwid nila ang pagkakamali sa huling bahagi ng kanilang buhay. Madalas na siyang makitang nakangiti, lalo na kapag naglalaro ang kanyang mga apo sa sala. Ang dating matapang at maigpit na ama ay natutong maging malambing at maging mapagpakumbaba. Si Junior naman ay patuloy na namuhay ng marangal kasama ang kanyang asawa at mga anak. Madalas niyang turuan ang kanyang mga anak na huwag manghusga ng tao base lamang sa panlabas na anyo o sa dikta ng lipunan. Lagi niyang sinasabi, ang tunay na sukatan ng tao ay nasa kabutihan ng puso, mga anak, at hindi sa inaasahan ng iba. Ang kanyang mga kapatid, sina Jessica, Maureen, Elizabeth at Carol, ay lalong humanga kay Junior. Hindi nila akalaing ang kanilang bunso na noon ay minamaliit ng kanilang ama ang siyang magiging haligi at sandigan ng kanilang pamilya. Sila mismo ang nagpasalamat, hindi lamang sa kanyang tulong pinansyal, kung hindi sa pagbibigay ng aral sa kanilang lahat, kung papaanong maging matibay at mapagmahal. Samantala, si Aling Corazon ay hindi na muling bumitaw sa panalangin. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos sa pagbabalik ng kanilang anak at sa pagkakataong maituwid ang pagkakamali ng kanyang asawa. Lagi niyang ipinapaalala sa pamilya na ang pagmamahal ay hindi dapat nakatali sa kasirian o kahinaan ng tao. Dapat ito ay buo at walang kondisyon. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang baryo. Ang dating usapan ng mga kapitbahay patungkol kay Junior ay napalitan ng paghanga at pagrespeto. Siya ay naging simbolo ng katatagan at katapatan sa sarili. Ang lahat ay natutong mas maging maunawain. At maraming magulang ang nakapagmuni-muni patungkol sa tunay na diwa ng pagiging ama at ina. At doon, sa simpleng tahanan ng pamilya, tumatak ang pinakamahalagang aral. Hindi kasalanan ng maging pusong babae o pusong lalaki. Ang tunay na kasalanan ay ang magtakwil, manghusga, at gumawa ng mali sa mata ng Diyos. Sapagkat sa uli, ang pag-ibig pa rin ang pinakamakapangyarihang puwersa. Pag-ibig na nagpapatawad, nagtutuwid, at muling bumubuo ng tahanan. Sino nga bang mag-aakala
na ang dating batang lalambot-lambot ay siya pa ngayong naging pundasyon at sandigan ng kanilang pamilya. May napakagandang asawa, may matatalinong anak, at higit sa lahat ay kumikilala sa Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo mga kabarangay. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment niyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!